Okay. Nilagay ko sa progressive ministry, nilagay ko rin sa timeline ko, meron kaso hindi lang lumitaw ang video. Parang share ni Kate yata yan. Okay. Tapos paki-share screen na rin yung quotes ko sa timeline ko. Francis Chan, no? Hello? Tulong naman. Anong video? Sa Progressive Revelation Ministry, may comment, sagutan kami ni Jason Gabrola dyan. May preacher na may video yan. Maikli lang yung video. Play natin dito. Bukas sana ma-play. Pero, kung, ayun. Yan. Yan tingin ko si Donnie Reagan. I don't know who this person was. I-zoom mo. But me and this person, even if it's a sister, we're going to have a spell when we get to heaven. I'm so glad they asked this. Is it true that no one should preach but you? We have seen you ordain men, and we don't believe you would do that if they were not to preach. Now, Eliezer, tell me more. Mercy. Mercy. Brother, sister. Ever who told you that nobody's to preach but me? I'd sure be a poor subject to God with all that. No. Every man or that feels a call of God upon his life, get into the ministry and start pressing play and put me back in the pulpit and give up your... Well, that's what's being said today. But it's not been said by Eliezer. Okay, tapos na yata yung video, no? Tapos na. Nagbiro siya eh. Ano yung biniro niya? Makinig lang sa tapes. Tapes lang ang ano sa pulpito. I-play. So, yan yung ano. O yan, kailangan ko rin yan. No? Anong sinasabi niya? Binago niya yung quote eh. Ang sabi ni Barbanam, kailangan natin may iba pang magturo. Pero binago niya yung salta. Hindi, yung lang, i-play lang yung anong mensahe niya. So, binabakbakan ni Barbanam yung espiritu ngayon. Ano yung espiritu ngayon? Na siya lang ang pakikinggan, wala na iba. O yan sinasabi ni Pastor Hill sa akin ng ministers meeting. Siya, kung ikaw 100 times, siya 1,000 times sa Bible. Parang tao na natataas eh. Di ba? Hindi ganyan si Barbanam. Yung filosofiya na ng tao yan. O si Luther sinugo, siya lang pakikinggan ko. Meron tayong Jason Gabrola. Si Paul sinugo, siya lang pakikinggan ko. Hindi na ako makikinig sa iba. Okay, binibisto ko, berehan ka. Kung berehan ka talaga, bakit lahat ayaw mo pakinggan? Siya lang, kunwari kay Paul ka lang. Eh kung kay Paul ka, hindi ka magsasara ng isip. Nagtuturo si Paul ng pagiging patas eh. Nagtuturo din si Barbanam ng pagiging patas. So, okay. Pakita ko tong quote. Kaya ko to kinuha eh. Sandali maganda to. Pakita nga, Sister Yed, yung yung picture quote ko. Tatlo yan eh. Mabilis lang magpaliwanag dyan. Yan, sige, naka-zoom oh. My absolute is the word. Anytime you see me, get away from this scripture. Come privately and tell me, you're duty bound. I expect that. Ano ba yan? Pagkaberehan yan eh. I don't care if you're a trustee or a janitor. Let's sit down and solve it together. Diba? Marami pa ibang quote na pwede siya makorek. Hindi niya tinuturing na perfect na, no? Hindi niya tinuturing na lahat ng paliwanag nasa kanya na. Pwedeng may makita ang ibang tao na hindi niya nakita. So, i-share nyo lang kay Pastor. Tatapusin yung ibang quote. Yung pangalawa nga, Sister Yed, bilisan lang natin. Dalawa tayong nagkapila. Yung pangalawa, na picture.
Ayun, Paul feared, kaya ko to kinuha dahil kay Jason eh. Binabanggit niya madalas kay Paul siya eh. That people would put their faith in him instead of Jesus. People today make an idol of what God ordains. Pwede natin sabihin, kahit si Barbanam naging idol, no? They make an idol of their church and of their pastor. Hindi lang si Barbanam, kahit yung sariling pastor. They idolize the man, don't have favorites. Respect all men the same. Akyat mo pa. Ang tinuturo ko kay Jason, kung sa Diyos tayo, patutunayan mo sa Bible, go back to the Bible kung sinasabi niya nasa Bible. O kung may pagkakamali, sharing lang, walang hatulan. Di ba? Yung siya lang pakikinggan ko, idolatry yun. Pareho yan sa Papa sa Roma. Nangyari sa denomination, ginagawa rin ni kay Barbanam. Pero ang pagkabereyan, hindi yan kung sino yung gusto ko, paborito ko. Tinerm ko kay Jason, partisanship. Kampi-kampi yun. O dahil sa ibang grupo ka, binabanggit ni Barbanam sa sermon niya eh. Dito ko, dyan ako, ayoko yan. Hindi. Back to the Bible tayo. May sinabi ba siya na biblical? Kahit ba nagkamali siya sa ibang bagay, pwede mo siya pakinggan. Hindi bawal. Ay, kulto yan eh. Ayoko na makinig dyan. So wala tayong respect for all men. Yung bias ba? Discrimination. Dapat, kahit sino, kahit saksi video pa yan, Mormons pa yan, huwag tayo umiwas makipag-sharing. Oh. Kung may sinabi sila, kahit Katoliko pa nga yan, kahit INC pa yan eh, kahit Muslim pa yan, pag may sinabi niya, biblical, wag ka bias na laban sa tao na lahat sabi na niya, mali. Pag mayroong biblical, kaya mo salain. Hiwalayin mo na yung sabi ng tao, kung ano yung topic, diyan mo nakikilala si Kristo. Maging isa ka kay Kristo. O yung last picture, Sister Yed, last picture. Gagamitin ko yung bukas. Pero kung meron pa kayong ibang mamulot kayo ng mga ganito picture. Ito to. Si Ken Griffiths. Napabroadcast ko siya sa radyo nun eh. Level 2 siya, no? Ito si Ken Griffiths. Ang kinuha ko rito, God is His own interpreter. Bakit ko to kinuha? Kasi sinabi sa ministers meeting, kung ano lang sinabi ng propeta, ibig sabihin, tao ba nag-interpret o Diyos? God is His own interpreter. Ibig sabihin, kung Diyos ang nag-interpret, hindi ka nakakulong sa isang tao. Isusubo mo lang sinabi ng isang tao. Kung God is your interpreter, kahit sino gamitin ng Diyos, maintindihan mo yung Bible. Wala kang bias. Ay UPC ka eh. Ay Katoliko ka eh. Ay Muslim ka eh. Di ba? Ako ginawa sa akin yan dati yan. O sino pakikinggan natin? Si Raymond Jackson o si Francis? Si William Branham. Ginagawa nila is parang tawag doon? Palakasan ng personalidad. Pero hindi ganyan ng propeta. Ang turo ng propeta, patas. At doon sa sermon niya, sa dulo ng sermon niya, merong susog doon eh. Yung hawig sa ginagawa ng pagkabereyan. No? Okay, yan ang sagot ko kay Sister Joanna. Kahit Ako po. sino, walang pagalingan dito. Kung may biblical, aminin mo. Amen. Pag hindi biblical, wala muna. Hang muna ako. Okay? Sige, balik na sa balik na sa outline. Ako Teka, Brother Francis po. Kung hindi ka emergency, ang nauna sa'yo nalimutan ko tuloy. Bago si Enoch, meron pa nauna kay Enoch eh. Lucifer. This is Lucifer. Hindi ba, may nauna pa sa'yo, nalimutan ko lang. Si Dalaga ba yun? Opo, ako po yun. Ikaw yun. Sige, ikaw na. Kanina kasi nagsasalita ako, hindi gumagana yung mic ko nung nagtatawag ka. Okay. Ang tanong ko, Brother Francis, kasi pag sinabing true or truth, ibig sabihin nun is accurate or exact. Pero, paano mo, halimbawa, tatawagin nating true prophet, yung true prophet ba magkakamali ba yun? Ang definition ng true is, tawag dito reality, fact, accurate, saka exact.
Absolute, yes. Magandang tanong yan ha, para maipakita. Ito yung progressive na unawa sa tunay na propeta. Meron tayong tinatawag na Old Testament prophets saka New Testament prophets. Sa-summarize ko lang. Pero saliksikin nyo to na. Sa Old Testament prophets, yung sinasabi nila, yung ginagamit ni James Manuel labang kay Barbanam, totoo yan. Hindi pwede magkamali yan. O gano'n na rin nirarason yung tagasunod ni Barbanam na. Pero kung ang Old Testament prophethood, yan ay stepping stone lang. Hindi yan ang magbo-born again. Saya magbo-born again sa'yo, New Testament prophet. Bakit? Ang Old Testament prophet, nakasalalay sa supernatural yan. At yan ang sinasabi mo. Hindi pwedeng pumalya. Diba? Ano yung verse dito? Deuteronomy 18:22. O, tignan mo kung matupad. Kung hindi natupad, hindi galing sa Diyos yan. Ang pang-check mo, hindi Bible. Wala kang Bible nun eh. Ang pang-check mo kung natupad. Hanggang ngayon, pwede pa rin natin gamitin. No? Sabi ko, huwag mo ibalik sa school yan. Mabubuntis yan. Nagkatotoo. Huwag niyo ko sisihin dahil pinakita lang ng Diyos yan. No? Naggumagana pa rin yan sa malilit na paraan. Pero, ang kailangan natin ngayon, yung may kinalaman sa New Testament prophethood, may kinalaman yan sa revelation of the written word. So, pag Old Testament, hindi yan dapat pumalya. Ang pang-check mo, kung matutupad o hindi. Pero sa New Testament, pwede pumalya. Yan sabi sa 1 Corinthians 13:8. Whether there be prophecies, they shall fail. Bakit? Ang pumapalya, may progressive revelation. Nakuha niya? Ang pumapalya, pwede ka maging berean. Hindi ka kukondenay ng Diyos kahit pumalya ka. Kasi hindi naman lahat i-reveal ng Diyos sa'yo agad. Unti-unti ang reveal sa'yo. So, ang revelation, saka handang magpa-correct. handang magpa-correct. Yung pinapakita ni Barbanam, handang magpa-correct. So, mahalaga to, no? Mag-imbita kayo bukas maraming end time. Si Rod Bergen na bumibila kay Barbanam, sabi mo, iba yung mensahe natin bukas sa way of a true prophet. Ang true prophet sa New Testament, iba na. Hindi siya yung perfect lahat ng sinasabi. Progressive ang sinasabi niya. Pag sinabing progressive, hindi lahat nandun agad. Pwede pa mabagong paliwanag. Pwede pa magkaroon ng adjustments. Yung basics nandyan, pag abante mo ng palalim, may mga detalye na hindi pa nakikita dati. So basahin niyo yung mensahe ni Barbanam. May mapapansin ka, may sinabi siya, susug sa mensahe natin. Pero kung mensahe lang niya babatayin mo, hindi mo makukumpleto yung hukom. So kailangan mo pala maging progressive. Hindi ka titigil lang sa sinabi niya. Hindi ka lang titigil sa sinabi ni Jackson, ni Gunn, kung siya kanino pa. Aabante ka sa mga sa salita ng Diyos. So yung dati mong natutunan sa dating revelation, dudugtungan mo pa yan. Yan yung ibig sabihin, tuldok. Hindi ka titigil sa tuldok, kundi kama. Pag sinabi niya, hindi pa yan tapos. Yan ang tunay na mensahe ng propeta at yan ang tunay na mensahe ng Diyos. So wala tayong iidolohin. Wala tayong titigilan. Yung nangyari kay Jason na dito lang ako, ayaw ko makinig dyan. Emotionalism yan. Ang gusto ng Diyos, patunayan mo. So ang propeta sa bagong tipan, may pagkabereyan. So hindi lang susi nyo sa langit yung pagkabereyan. Kayong gagamitin ng Diyos para magmensahe sa mundong ito para makakit ka sa rapture. No? Kung ayaw nyo, iwang kayo. Sabihin ko na sa inyo, iwang kayo. Si John, kaya naakit sa langit, nakita niya. Thou must prophesy again to many nations, tongues and kings. Paano kayo mag-prophesy? Magbereyan muna kayo. Pag nakita nyo, ibahagi nyo. At lumalalim kayo.
Hindi to laban sa isa't isa, kundi lahat tayo may common ground. May umaabante, may nakukulelat, pero at least may mabagal umabante, may mabilis umabante. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, bilang Berean, magbibigayan kayo, nag-aaralan kayo. So, ang susi nyo sa rapture, makinig mga magulang ha, hindi kayo nag-share sa labas Ayaw nyo mag-tubi. Akala nyo porke magulang kayo, exempted na kayo. Hindi lang anak nyo kailangan, kahit kayo mga magulang, utang niya sa Diyos yan. Tubi, no? So, kailangan nyo at hindi na kayo ordinaryong witness lang. Kayo yung mga propeta. Kayo yung mga propeta sa huling araw. Kasi nalalapit na yung araw, bawat isa sa inyo gagamitin. Kung kasama kayo sa rapture. Pero kung tinatamad kayo, magtubi, mag-share sa labas, una, hindi na kayo lalago. Hindi kayo lalalim sa word. Pangalawa, hindi rin kayo aakyat. Akala nyo, traditional believer lang, rapture na, hindi. Iwan kayo. Abangan nyo na yung walang makain. Walang mabiling gamot. So, magdudusa kayo sa pigsa nyo. Okay. Bar Enoch na. So kung ganyan yung tindig natin, kasi paano natin ngayon masasabi na yung tinuturo ng isang kunwari, di ba, Branham, hindi naman pala natin siya pwede absolute. So, so ibig sabihin yan, pwede ko bang i-conclude na saan na lang tayo dadapot ng truth? Yun lang yung basis natin. Kasi Ganito yung procedure. Logic doon, kailangan nasa isang tao doon and the rest doon, lahat mali na. Kasi, Okay, ganito yung procedure. contradiction sa Kung maaga ka nakarating sa ministers meeting, sabi ko, hindi lang sila nagte-take note Hindi masama mag-spoon feed bilang bata pa. Bilang bata pa, spoon feed ka, di subo mo muna yung nabasa mo, napakinggan mo sa pulpit. Sinasabi ko, yung, di ba sa logic ng truth? Teka, may electric fan, no? Hindi marinig ang boses mo, mas malakas pa yung hangin Okay, ulitin ko. Di ba sa logic ng truth, pag sinabi kasing truth, kailangan isa lang yun. Dapat, and the rest ng lahat na nagsasabi na truth sila, mali lahat yun. Kasi yun nga yung logic yun Ang kabaliktaran ng truth ay ay mali. So paano natin may reconcile yun na kung sasabihin na lang natin lahat may truth. Parang nangyayari. Mali naman unawa mo na lahat may truth. Hindi mo naintindihan yung turo ko sa pagkaberean, no? Hindi ko sinabing lahat may truth o lahat ay truth. Ang sinasabi ko, may truth, lahat may truth. Diba lahat sinasabi nagkakamali. Oo, lahat nagkakamali. For example, pwede tayo mamulot science, pwede mamulot tayo sa Ngayon, lahat ng truth, pero hindi whole truth. May half truth. Kaya nga. Yan ang O di niya sabi mo naintindihan. kanina, hindi mo tinuro na lahat may truth. lahat may truth. Sabi ko, lahat Baka may hindi mo naintindihan din yun. Lahat may Hindi ko naman wording yan Ang sabi ko kanina ito, kung may sinabi siyang tama, aminin mo. Kung nakikita mong tama, aminin mo. Yan yung honest. Yan tinatawag ko rin Berean, no? So hindi ka dahil kampi-kampi sa tao. Ayoko sa'yo. O sabi ni Jason, bakit daw makikinig sa propeta? Kulto yan Di ba? Sabi nyo kay Jason yan. O basta minakam ng kulto. Ibig sabihin ganito, kung may nakita ka lang maliit na mali o parting mali, lahat na mali na. So, yan yung bias. Yan yung bias, no? So lahat nga may truth. Pwede mo sabihin yan, lahat ng nagtuturo, may bahagi na tama, may bahagi na mali. Kailangan marunong ka sumala. Hebrews 5:14. Pag hindi ka marunong sumala, iwan ka sa rapture. Ibig sabihin, para kwalipikado ka sa rapture, hindi ka na baby. Yung panahon na dapat nagtuturo ka na, sabi kaya mo na sumala. Pag di ka marunong sumala,
E di, spoon feeding pa rin. Yun, letter A, number 4. Yung sinabi ni Hill, Pastor Hill, hindi lang niya tinatawag na spoon feeding. Sabi, siya lang pagkikinggang ko. Yan ay man-made teaching yan. Man-made, Nicolaitanismo eh. Yan yung idolatry eh. Yung spirit ng unbelief yan eh. Brother Francis, may tanong sa Ayaw live mo maging Berean, no? Hindi, May baby tanong ka, habang buhay baby ka. O sige. may tanong si Pastor Roland sa sa live. Sino daw yung magko-correct kung may mali ang propeta? Kaya tayo binigyan ng Bible. Ito yung gusto ko challenge. Ulit-ulitin nyo to sa kanila. Kaya ba malaman sa Bible kung tama yan o mali? Ang sagot sila, hindi kailangan mo ng propeta. Ang sagot ng propeta, si Barbanam, kaya mong malaman. Si Barbanam mismo nagtuturo. Kaya ba totoo dahil sinabi lang niya? O kaya yan totoo kasi napatunayan sa Bible? Yan ang turo ng propeta. Hindi nila talaga tinuturo ang turo ng propeta. Ang tinuturo lang nila, aral ng tao, hindi turo ng propeta yun. Na basta sinabi niya, tama na. Katulad ka rin ng Papa sa Roma. Katulad ka rin ng mga denominasyon. Nabobo ka na, Nicolaita. Nabobo ka na, hindi ka na marunong tumingin, magkumpara. Si Barbanam, nagpaliwanag sa Bible, pero Bible pa rin ang ebidensya na tama siya. Ikukumpara mo yung paliwanag ni Barbanam sa Bible sa paliwanag ng iba. Hindi dahil siya lang ay susubo mo. Kahit si Barbanam, lumalaban ng Berean na patunay yan. Sabi nga niya, pakita niyo sa akin. Di ba? Kung meron pang mali. Ibig sabihin, open siya na tumanggap na nagkamali rin siya. Nag-aaral din siya sa ibang tao. O ano yung sa kanila? Parang denominasyon, parang Papa sa Roma. Kung ano lang sabihin ng leader, anong sabihin ng grupo, yun na yun. Hindi. Ang turo niya, kung ano yung maliwanag sa Bible. Sino magko-correct? Ang Bible. Yung mga tao. Tumutulong lang yung tao para ipaliwanag kung ano yung nakita nila sa Bible. Pero kung tama ang paliwanag mo, Bible ang kakasi sa'yo. Kung marunong ka maging Berean, yung tamang paliwanag at maling paliwanag, makikita mo, smooth sa Bible yung tamang paliwanag. Bible yung nag-correct. Yan ang Holy Ghost ang nag-correct. Bakit Holy Ghost? Kasi kailangan maging Berean ka, kailangan magpakumbaba ka eh. Kailangan magtiyaga ka, mag-take note. Huwag lang kampi-kampi rito. Huwag ka makinig dyan. Pakinggan mo yan, kumpara mo. Bakit iniiwasan mo? Iniiwasan din naman si Barbanam. Iniiwasan ng end time si Jackson. O dito sa grupo natin, iniiwasan ako dahil nagtuturo ako mamalo sa anak. Kukulang ang kwento, no? Hindi kumpletong kwento. Ay, pag pumunta ka dyan, tuturuan ko lang paluin ang anak mo. Tapos hindi na kinumpleto yung kwento. Pinasama lang isip, ay kawawa naman anak ko. Iiwas na ako dyan. Hindi man lang chinek. Hindi man lang pinakinggan ng buo. O yun din ibang end time. Ay, ang laban kay Jackson yan, huwag ka makinig kay Francis. Ay, laban ka sa propeta yan. O, huwag ka na namumulot pa sa iba yan. O, turo ba ng propeta, pwede ka mamulot. O, if God is His own interpreter, kahit ibang tao ang magpakita sa'yo, bakit tinataas mo lang yung si Barbanam? Ang tinuturuan ni Barbanam, back to the word. Ang back to the word, magiging Berean ka. Walang kampi-kampi. Ang ginagawa, back to the mark of the beast. Kampi-kampi. Ang mark of the beast, hindi lang yung Katoliko. Yung mark of the beast, yung Nicolaita, subo ka na lang. Huwag ka na lumago, baby ka na lang habang buhay. O tingnan nangyari sa atin. Karamihan sa atin naging baby. Bakit? Yung pastor kasi ang parang dinidiscredit yung hukom. So nung na-discredit ang hukom, anong nangyari sa mga anak natin? 20 years ang nawala. Humabol kayo. Yung pwede pa humabol. Yung iba, mas matigas na yung puso, pwede pa bulin, pero malaking bugbugan muna mangyari. Kailangan gulpin pa muna ng Diyos. Abangan nyo lang yan. So,
Balik tayo sa, yan, ano yung tunay na mensahe ng propeta? Back to the word. Hindi sa salita niya o salita ni Numan. Lahat ng nagtuturo, kasama na si Barbanam, pag ikaw ginagamit, mas maliwanag ipaliwanag mo kaysa sa iba. Kaya ka naniwala, hindi dahil sinabi niya. Naniwala ka dahil mas maliwanag sa Bible yung sinabi niya. At hindi lang siya, kahit sino. Yan yung binasa kong quote kanina. So, Bar Enoch, sana maintindihan mo. Ang katotohanan, hindi binigay ng Diyos sa isang tao lang. Kinalat ng Diyos yung katotohanan. Kailangan ka maging berean. At binabalik ng Diyos, ng propeta, yung puso ng anak sa magulang, back to the word. Pagkaberean yun. Hindi sa salita niya. Tinuro niya, ito sundan nyo, check nyo, patas na i-check. Walang bias, walang diskriminasyon. Ngayon, puno-puno ng diskriminasyon yung mga churches eh. Ayoko sa'yo, ayoko dyan. Dito lang makikinig, hindi makikinig dyan. Hindi ka nalalago. Sabi ko, pwede ka, letter A, pwede ka pansamantala ganun, spoon feed. Nakalangit na ba yung Old Testament? Hindi pa, hinihintay nila ma-rapture sila. Di ba? Hinihintay nila pagdating ni Kristo bago ma-rapture sila. So yung spoon feeding sa Old Testament, parang ngayon din. Baby ka muna, spoon feeding ka muna sa pastor, sa propeta, sa ano. Pwede mag-spoon feeding. Baguhan. Pero hindi ka pwedeng habang buhay spoon feeding. Ano yan? Hebrews 5:12 to 14. For he that uses milk, you have need of milk again. Kasi nag-relax. O lukewarm sa church. Hindi nagsasaliksik. Subo na lang ang alam. Okay lang kung baguhan ka 10 years ka na dyan. 5 years ka na dyan. Wala man lang nagturo sa'yo. Teka, check mo, kumpara. Kasi may doktrina rin, huwag ka nang pakinig sa iba eh. Paano ka lalago? So, yung kwalipikado sa rapture, hindi yan baby. O baby, foolish virgin yan lang. Foolish maging wise. Doon ka lang mag-wise sa mag-mature sa tribulation. Pero puno ka ng sakit sa katawan. Puno ka ng pigsa, wala ka mabiling gamot. Okay. Sige. Tuloy tayo. Teka, tapos na siya. Si Bermenan. Lahat sana makaranas magtanong, no? Tanong kayo dito sa outline. Kahit hindi nyo puso magtanong, banggitin nyo lang. Hello? Utusan yung anak. Kasi kunwaring anak, di pa, stick Hello, Kate. brother. Sino to? Gate or Yen? Kate po. Okay, go. Ano po yung sinasabing disclaimer sa letter D? Salamat. Tinanong niya to. Okay, tumingin kayo sa outline, no? Ang disclaimer, yung kinote ko kanina. Maraming disclaimer si Barbanam. Sana mag-ipon din kayo. Ibig sabihin, hindi pabor si Barbanam sa ginagawa ng mga tao sa kanya. Ano yung ginagawa ng mga tao sa kanya? Wala na pinag-iba sa Papa sa Roma eh. Subo na lang eh. Ano may nasa Papa sa Roma? Hindi ko subo na lang. Hindi ka na magsasaliksik. Basta sinabi niya, yun na yun. Ang disclaimer, hindi niya tinataas sarili niya eh. Gusto niya bumalik ka sa Biblia. Gusto niya maging berean ka. Kung tignan niyo yung yung na-take note ko sa timeline ko, yung dulo. Sinortcut ko lang. Pero kung binasa niya yan, dulo, sabi ni Barbanam, check nyo. Examine yourselves. Check nyo yung doktrina nyo. Check nyo yung paniniwala nyo. Check nyo, nasa Bible ba na makasinlibutan yung ginagawa din sa Samaria? Sa dulo na yun, no? Sa umpisa, syempre, ang tunay na propeta raw, hindi takot. Okay, takot. Takot kayo mag-share. So, click na lang picture niyan. Yung dulo, i-zoom nyo yung dulo. Yung dulo. So, sabi niya, number 282. Hindi lang yan isang paragraph pa. Marami yan. Pero ito yung punto lang.
examine your doctrines, your visions. Doon sa 250 to 259, in-excommunicate pag nag-baptize in Jesus' name. Sa panahon natin, binawal yung term na Berean hukom. Parang merong yung excommunication, may kampi-kampi. Kunwari, meron tayong kapatid na narinig lang yung pangalang salitang hukom, iwas na. O salitang Berean, iwas na. Sino nagtanim yan? Parang ganoon din nung panahon ni Barbanam. Pag nagbautismo ka sa pangalan ni Jesus, iiwasan ka. Kasi trinitarian karamihan eh. So yung binabanggit ni Barbanam na excommunicate ka, hindi ka papapreach doon pag nagbaptism ka in Jesus' name. Ganon din ngayon kung nagtuturo tayo ng training sa pamilya, mamasamain na. Grupo lang natin. Pero hindi man sila nagbabawal pag ibang end time nagturo ng training sa pamilya. No? Salitang Berean, o bawal nang banggitin yan sa Carolita. Yung hukom sa Berean, bawal banggitin. O ibig sabihin may excommunication dun. Kaya nga may natanggal si Bar Fernando eh. Tanggal sino pa. Iba-iba pa. Pero yung nanininggan dahil sa salita, ano ba yung disclaimer? Itong keynote, pinakita mo, Sister Kate, no? Correct mo ako kung nagkamali ako. Open siya pala siya. Pwedeng nagkamali siya. Tapos yung pangalawang quote, huwag nyo i-idolize yung tao. Kahit si Paul, pwede mo i-idolize eh. Diba? Gagamitin ni Jason Gabrola yung pangalan ni Paul para sabihin na musunod ako. Pero in reality, pinakita ko, ang turo ni Paul, wag lang diskriminasyon eh. Nagdi-discriminate ka eh. O ganoon din yung propeta. Yung sasabihin nila, sa propeta sila, ako wala. O, naniniwala ba sila sa sinabi ni Barbanam na hindi, kahit sino, kahit siya? Back to the word dapat? O, God is His own interpreter? O, pwedeng hawak mo yung booklet, pero baka hindi mo naintindihan. Akala mo, yung isang tao lang taga-interpret. Kung Diyos ang nag-i-interpret, hindi siya kulong sa isang tao nag-i-interpret. Pag Diyos ang kinikilala mo, Diyos ang sinusunod mo, kahit sinong nagpakita, basta lumiwanag sa Bible yan, the Bible becomes a new Bible. Lumiwanag yan. Kinasiyan ng Bible yan. Ay, yung paliwanag mo, walang salungat dito sa mga talata. Yun ang God interpret His own word by the Holy Spirit. Kasi hindi ka nakatingin sa isang tao. Kung dati nagamit sa'yo si Barbanam, kahit yung sarili mong pastor nagamit din sa'yo. O hindi nila sinasabi yan eh. Parang gusto lang nila itaas ang isang tao lang eh. Di ba? Gagamit ang Diyos na maraming tao. Katong video pinakita ko. Bawal ba yung ibang preacher? O. So balik tayo sa disclaimer. Balik na tayo sa outline. Ang disclaimer, hindi turo ni Barbanam yung pinagsasabi nila. Kaya keynote din ni Donnie Reagan, di ba? Listen to the tapes, put it in the pulpit. Di ba? So sana tingin ko si Donnie Reagan yan. Kung hindi, sana malaman nyo sino. Gusto ko pakinggan yung preacher na yan. Okay, i-close mo na yung picture mo, Sister Kate. Tanong pa tayo sa iba. Salamat sa pagtanong doon sa outline. Pagpapalain ka ng Diyos kahit hindi mo pa naiintindihan. O nga pala, pwede ka mag-ikot-ikot ng picture. Pero related dapat sa outline, no? Sige, go. Sundan niyo yung outline para maubos natin. Mabilis tumakbo yung oras. Kung nag-enjoy ka sa time, hindi mo pansin ang oras eh. O sige, go. Sir Francis, sa letter C, yung end time prophets, ano yung super church dyan? May binanggit si Barbanam na super church. Kaya nagagamit yung term na super church. Hindi ka magiging traditional church. Ang super church, siguro may mensahe rin natin yan, ano? Ewan ko kung paliwanag niya pareho sa paliwanag ko, pero ang super church, lahat kayo propeta. Sinabi ko sa ibang video na ang propeta sa Bagong Tipan, yung halos lahat ng bride
magsasalita. You must prophesy to many nations, tongues, and kings. Hindi na kayo baby. Bukod sa pagberean kayo, mag-share talaga kayo. Magtutubi talaga kayo. So isipin mo yung church natin, kunwari, local church natin. Kung nagtagumpay tayo, na lahat hindi na baby, lahat ay matured berean. Ephesians 4:15, speaking the truth in love. Sino yan? You'll no longer be children tossed to and fro by the waves. Hindi yan mga iilang ministro lang. Lahat kayo may gift. Lahat kayo may gift ng fivefold. Kung may napadayo sa church natin, aalagaan siya. Hindi niya makikita, puro laro-laro lang yung mga bata. So, yung mga anak niya, baka laro-laro lang. Dito ba, Sister Lisa? Wala. Okay. Dapat nag-assist na, nag-share na. There was a time siguro naganap natin yan, kaso siyempre, na-hijack tayo dati. There was a time, halos ganyan tayo. So, kailan bumalik tayo dyan? Ang super church, lahat hindi na bansot. From magulang to anak. Pag anak, hindi yung matandang anak, ha? Kahit edad ni edad ni Andre. O, yun, yung owa na bata pa. Kung hindi yan naputol, no? Eh di, kunwari, tuloy-tuloy reckoning hanggang ganyang edad, pwede na yan maging deacon. Kasi kung nautusan mo yan mag-report, mautusan mo yan mag-diakon, no? Kung lahat ay nagsishare, lahat umaakay, lalay, siyempre, hindi lang lahat pantay-pantay, pero tumutulong sila, hindi sila nagpapabigat na nakikipaglaro. Church yan nasa kapilya ka Maikli ang oras mo dun Mga sabi ni Bear Jackson, napakahigpit mo naman. Ay binira ni Jackson yung ibang church, no? Ay dun sa ibang church, yung mga bata kawawa kasi hindi pwede gumalaw-galaw. Kaya sa church ni Jackson, takbo-takbo yung mga bata. Pabayaan mo sila magtakbo-takbo maglaro. Sa Binondo, ganun din nangyari. Pero siyempre kampi ako kay Jackson dati, ngayon nabuksan ako. Mas tama yung ibang end-time church. Bakit? Hindi, yung nga lang, defensive, no? Hindi lang makakilos. Parang INC na disiplinado nakaupo. Ang offensive ang maganda, pwede sila magsalita, tanong bulong, o assist, interview. Isipin mo, pagpasok mo sa church, merong nang nakabisita sa atin, natuwa sa ganyan Si Ed Layok yun. Nakita niya, hindi pa yata level 4 nun, ewan kong level 4 na. Ano man yan, basta pinuri niya, minessage niya ako, iba yung church niya. Kasi lahat, may cell group na sharing, may tanong, nagtatanong, ganyan. Kahit yung preaching niya, tinanong. Tuwang-tuwa siya, revive siya. Pagkakamali ko lang noon, siyempre hindi ko na siya na-communicate, na-share ng kasunod. Yan ay super church. Yung katulad sa Acts 2, lahat nag-share. Hindi lang yung 12 apostles nag-share. Lahat nag-share, lahat umaalalay, lahat naghukom, lahat DVBS, lahat Acts 2 yun. Yan ang super church. Hindi nakasalalay sa isang kapilya. Pero lahat sila kumikilos. O kailangan, huwag na kayo banjing-banjing. Mag-apoy kayo, magpagamit kayo. Pwede nyo gamitin yung apoy ng iba. O kunwari, maiinit yung mga oneness, yung mga denomination. Mainit sila sa evangelization. Tingin mo yung tama nila. Mag-apoy ka. Dapat higitan nyo sila Kasi nasa atin yung mensahe Okay? So kung lahat nagamit, lahat nag-matured, so kahit bata pa yan, nagpapagamit na yan. Hindi yan sa edad Yung pamilya nyo ba, kompleto ang PTA? Kompleto ang PTA nyo, yung bata nyo, hindi panggulo. Yung bata nyo ay nakakatulong
sa lahat. Kung sino'y mahina, nag-aakayan. O mangyari, aapaw kayo hanggang sa labas, aakayin nyo yung tagalabas. Hindi yan parami ng tao. Parami, yung iba yung quality sa quantity. Yan, quantity, parami ng tao. Ang quality, kinukumpleto nyo yung quality. Magiging natural na yung quantity. Marami nun, dumami ang tao, pero hindi naman tumaas ang quality eh. Naging banto, naging lalabnaw. O, dumami nga yung tao, pero puro bansot, puro biruan, puro barkadaan. O, merong nakaakay sa atin na maraming young people, no? Pero anong nangyari? Ligawan, biruan, o, worldly pa yung usapan. So, dapat nasundan yun. Kailangan may coordination sa hukom. O, hindi masama mag-akay. Pag nag-akay, kailangan makompleto yung training. Hindi yung naging barkadahan. Yan ang nangyayari sa denominasyon. Meron din sa end time, barkadahan. So, kailangan tayo, ang barkadahan natin, nasa salita, sa sharing. Hindi barkadahan, wordly ang biruan. Ang barkadahan nyo, sharing the word. O, tulungan kayo sa pisinalite, ganyan. Yan ang tamang barkadahan. Yan ang super church. Okay. Sige, tuloy tayo, no? Balik sa outline. Tanong kayo dun, ha? O yung di pa nakatanong, sana magtanong. Kasi, huwag nyo hintayin yung workshop. Brother Rep, itatanong po ako. Sige, pakita yung outline, ha? Para outline ang tanongin. Sige, tanong ka. Dito po sa letter D, yung WMB sermons, ano po itong triples, yung number 1? Okay, ready yung picture, ha? Sister Yed Kate. Si Barbara na, meron siya binabanggit na 3 pools. Yung unang pool, nagpapagaling siya ng sakit. May sakit. Yung second pool, nalalaman niya yung sikreto ng puso ng tao. Napakita ng picture. So nagkakaroon siya ng pangitain, saan ka nakatira, ano yung sakit mo, ano yung problema mo, yan. Yung third pool, hindi na makwento sa tao. Bakit? Yung nakita niyo yung 10th vision sa picture ni Kate. Ang third pool, ang kwento ng anghel sa kanya, hindi makikita ng ibang tao habang pinapagaling mo siya o pinagpe-pray mo siya. Ang ibig sabihin ng 10th vision, magkakaroon ka ng personal dealing sa Diyos na hindi nakikita ng ibang tao. Yan ang paliwanag ko na bereyan eh. Bakit? Pag naging bereyan ka, hindi yan nakikita ng tao eh. At kung anong abot mo, iba yung pinaglalaban mo, ay iba yung level na pinaglalaban mo, iba yung level na pinaglaban ng iba. May mas advanced, may mas kulel, pero pareho kayong may dealing sa Diyos. So, ang third pool, pwede mo na yung tawaging spoken word. Spoken word na paliwanag natin. Na hindi nakasulat letra por letra. Yung nakasulat letra por letra, parang first 2 pools yan. Pero pag spoken word, may naintindihan ka kahit hindi nakasulat letra por letra. Ikaw lang nakakaintindi niyan. Binigyan ka ng bato na ikaw lang may alam ng pangalan. Mga ganyan. So, yan ang third pool. So, yan na rin yung 10th vision. Ginagamit ko yung saltang 10th vision. Sabi ko, Marjorie, PM mo sa anak mo yung mga walang post. Hindi lang in-announce dito, kaya tinawag ko 10th vision. So, yan ang third pool. Pwede ko sabihin, yan na rin 7th seal. Yan na rin ang 7 thunders. Yan na rin yung seal of the Holy Ghost. Marami pa iba. Okay, salamat sa tanong. By the way, bakit ko binanggit yan? Balik na tayo sa outline. Ang propeta, may ganyan. Hindi kinakailangan may healing, no? Or word of knowledge. Dapat third pool lang nilagay ko eh. Ang third pool, may personal dealing. Siya at yung mga nakikinig sa kanya. Sige. Okay, next. Sino pa may tanong? By the way, kahit napaliwanag ko na to, maikli lang, pwede mo saliksik no, Barberry.
Magsalikpik ka sa third pool sa online, okay? O sige, Hello tanong na. po. Tarot. Hello po. Daw po. Hintay. Ako po. Okay, Sister Ruth. Yung tanong ko po din, ano po yung sa Old po ba Testament? yung Old Testament prophet? Nung Old Testament po yung mga propeta po. Unahin natin si Jeremy. Ulitin mo yung tanong mo. Nagkakamali po ba yung mga Old Testament prophet? Sa laman meron, pero pag nangusap ang Diyos, mostly wala. Kunwari, si Isaiah ay chapter 6 na nadumihan daw siya sa mga tao. So bantayan natin sa ligan, nadumihan tayo sa barkada natin. Tapos nilinis siya ng anghel. Lagyan ng baga yung bibig niya. So, may pagkakamali, pero nagbigay na ng mensahe. Kasi yung mensahe, wala pang Bible nun. Wala pang Bible. Kukunti pa yung Bible nun. So, ang batayan ng Diyos, kung natupad. Yung kaberian mo nun, kung natupad. Kukumpara mo. Ngayon, dito tayo sa bagong tipan. Yung 1 Corinthians 13, talagang nagkakamali. Bakit? Hindi lahat nire-reveal agad. Yung pagsulat ng Bible, unti-unti. Yung reveal sa unawa ng nakasulat na Bible, unti-unti rin. So habang di pa na-reveal yung ibang parte, pwede ka magkamali. So mahalaga dito sa bagong tipan yung pagkabereyan. Ang propeta sa bagong tipan, pagkabereyan din. O hindi lang yan kaligtasan mo, no, bereyan repentance. Diyan din mangungusap ang Diyos pag lumago ka, selyado ka. Lumalim ka sa salita. Pagkabereyan din. Makakarating ka sa lalim dahil sa pagkabereyan mo eh. Yung mga ayaw lumalim, na kontento sa konting alam nila, hindi pa yun tuloy-tuloy na bereyan, hindi pa yun matured bereyan, hindi pa yun selyadong bereyan. Nakaranas lang ng konting bereyan. So kung tuloy-tuloy na bereyan ka, habang meron pang ipapahayag, laging meron pang ipapahayag eh. Nagkakamali ka pa sa parting, hindi mo pa alam. So dito sa bagong tipan, pwede ka magkamali ng preaching mo. So pag nagkamali ka sa preaching mo, basta sa puso mo, bereyan ka, open ka for correction. Langit ka, selyado ka. Kahit hindi mo na nakorek yan, namatay ka, pero talagang nagsisikap kang pakorek. Tumama lang, di mo pa nakuha, pero hindi ka sarado. Never ka nagsarado. Never ka nagsarado, sinasabi mo lang, di ko pa abot yan. So, selyado ka. Ano yung pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan? Pag nagmensahe sila, hindi pwedeng magkamali. Kasi pinababantayan ng Diyos. Sa bagong tipan, pwede ka magkamali dahil sasadyain ng Diyos magkamali ka. Dahil hindi pa nire-reveal lahat eh. So kailangan nakabantay ka sa open for correction. Yung tanda ng pagkabereyan, pagkaselyado mo sa bagong tipan. Kung ikaw'y propeta sa bagong tipan, hindi ka magsasalta ng sarado. At kung ano yung matibay sa salita, dun lang. At tuloy-tuloy ang pahayag ng Diyos sa bagong tipan. Hindi yan tuldok. O sa mga branamay, tuldok na. Kay Jason Gabrola, tuldok na. Kaya na makinig sa iba. O pare-pareho lang, Katoliko, Protestante, Pentecostal, at mga ibang end time. May tuldok na. Hanggang dito lang ako. Ang propeta sa bagong tipan, hindi yan tutuldok. Daw, pampamamaraan ng tunay na propeta, daw must prophesy again. Again. Ano yung again? Iluma lang inuulit mo? Then may bibigay rin bago. So walang tuldukan. May kama. May darating pa. The way of a true prophet. Hindi siya sarado. Hindi siya sarado na may ipapahayag pa. Eh kung
Ang claim nila, yan daw ang turo ng Barbanam. E di nagsasara. Hanggang dito lang. Pero hindi yan ang tunay na propeta. Ang tunay na propeta, may kasunod pa. Hindi ko kayo ikukulong hanggang dito lang kayo. No, may kasunod pa. Kaya pag may kasunod pa, pwedeng meron tayong akalang mali dati. Ano yung sabi sa 1 Corinthians 13 sa dulo? Dati, ang para tayong bata. Ngayon ako'y mama na. I am a man. When I was a child, I spake as a child. I thought as a child, I understood as a child. But when I became a man, I put away childish things. Childish yung magsarado. I am a man. Wala pala nakasulat. I am a man. Dinagtong lang ni Baltasar. Ngayon, pag binasa namin kasunod na talata, we see through a glass darkly, but then face to face. Ibig sabihin, dati malabo, ngayon luminaw. O, yan ang ano. So, yung dating malabo, nagkakamali ka pa. Until rapture, walang magsasara, nandito na, tapos na, tuldok na. So, habang wala pa rapture, tuloy-tuloy. Ang pagkabirihan, tuloy-tuloy. Hindi yan sandali lang. Ang paglago, tuloy-tuloy. Kaya huwag kayo titigil sa pagtanong. Yung medyo angat, ayaw na magtanong. Kung tumigil kayo, di wala rin. Tama, parang pareho kayo sa stage 4 na lahat ay pantay-pantay makit, no? Lukewarm na. Okay. Okay, titigil. Kung meron kayong naumpisahan, therapy, gamot, o ano, enrollment or whatever, huwag kayo titigil. O sige, brother, say. Ang tanong ko ba, Direk, sa Amos 3:7, di ba nung sa Old Testament talaga ang Diyos nagsasalita sa mga propeta. Pero dito sa Hebrew 1:2 ba, Direk, nagsalita siya sa kanyang anak. Ngayon ba, Direk, ano natin babaliin niya na katulad ng mga end time? Talagang prophet absolute sila. Sa panahon ngayon, ang Diyos ay pinagsalita sa Hebrew 1:2 sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi na binanggit yung prophet doon kundi anak na May prophet pa rin, pero dumaan sa anak. Topic nito, Holy Ghost, no? Hindi na siya naka-exclusive sa prophet. Walang isang exclusive prophet. O yan ang sabihin natin sa mga quotationers, no? Level 2, level 3. Yung 4, hindi na yung masyadong quotationer. So, hindi exclusive isang prophet. May isang exclusive anak. Ganang ginawa ni Kibuloy sa sarili niya. Yung anak ang exclusive. Yung prophet na tao sa lupa, walang exclusive. Kahit nga sa verse 1 hindi siya exclusive mukha siyang exclusive for a short time. O ito, magbigay ako ng disclaimer pasubali. Ayun, Tagalog word pala ng disclaimer, pasubali. Okay. Pwede ka maging exclusive for a short time na ikaw yung ginagamit. Pero hindi habang buhay ikaw. Maliban, ubos na yung oras. No? So, parang two prophet ministries tribulation. Pero dito sa, tatapusin ko lang. Pwede ka pansamantala maging exclusive habang ginagamit ka. So si Pablo, there was a time exclusive. Si John, di ba? Si Pedro, nung wala pa si Pablo. Yan din yung tanong, kunwari, diktador ka ba? Sagot ko, yes and no. Bakit yes and no? Kasi, pwede, for the moment, nagamit ka. Wala pa ibang ginagamit. Si Moses, diktador. Si Joshua, diktador. Si Samuel, diktador. So, for a moment, hindi habang buhay. So, yes and no. Yes, kasi a short time, pwede ikaw yung ginagamit. Kahit yung pastor, yung tatay, diktador. Yun no, hindi permanente tulad ng son. Yung son, buong church age Di ba? So, permanent diktador na yung anak from hanggang katapusan. Ay, matitigil lang siguro pag glorified body na lahat.
Lahat ng dapat mag-glorified, glorified na. Elder brother na lang siya, no? So meron din sa Bible, Mati, yung pagkadiktador ng anak yung monopoly, tawag yung monopoly. Yung monopoly ng anak na pagkadiktador ay mapuputol dahil 1 Corinthians 15:28. Then cometh the end, 25 to 28. When he shall have delivered up the kingdom to the Father, so that God may be all in all. So, he is accepted that which put all things under his feet. So, mula sa kay Kristo na siyang pinasahan niyang pagka-diktador, pagka-monopoliya, kapantay na ni Kristo yung, hindi siya bumaba ang ranggo tumaas lang yung bride. Naging kapantay niya yung bride. Naging Diyos din yung mga bride. 28 ba yan? At, ayun. So, nawalang exclusivity ni Kristo dyan. So, may panahon din. Mahaba lang panahon ni Kristo, no? 2,000 years. Hindi lang 2,000 years. 3,000 years. Kasi, church age plus millennium. Sa after millennium na tong 28, verse 28. So, that means to say, meron ding katapusan yung exclusivity ng anak. Sa mga oneness, ang turo nila, matatapos yung pagkaanak Hindi, matatapos yung pagiging exclusive niya. Makakapantay niya yung bride, wife. So, ganun din ang sagot sa'yo, brother Say. May propeta pa rin sa bagong tipaan, pero hindi exclusive na siya lang. Pwedeng siya lang for a short time, si Barbanam lang yung ginagamit for that time. Walang makapantay sa kanya that time. Walang maka-challenge sa kanya. Kaya siya yung ginagamit that time. Si Luther may time. Si Wesley may time. No? Si Pablo may time. Okay. Sige, tanong. Para matanong ko, yung mga absolute kay WMB, sabi kasi sa Bible, di ba? Saliksikin yung kasulatan araw at gabi. Kasi saliksik pa ba sila sa Bible? Hindi lahat. Kasi yung mga nagsasabi absolute si WMB, karamihan hindi nila nabasa yung turo ng propeta sa pagkaberayan. Karamihan nung nag-absolute kay WMB, ina-idolize siya. Ang tunay na absolute kasi ganito, pag sinabi mong absolute, nakuha mo ba talaga yung mensahe niya? O baka yung mga iba niyang statements na hindi naman biblical, laban sa instruction niya na hindi ka nagsusubo sa tao. Hindi pwedeng habang buhay ka sumusubo sa tao, but later maging berayan ka. Hindi nasusunod. So, yan yung maling absolute. Yung tamang absolute, kung mabasa yung infallibility part 1 ko, kung hindi sasalungat sa Bible. Yan turo din ng propeta. Okay? So, karamihan nagsasabing absolute nila yung propeta, hindi nila nakuha yung tamang absolute. Maling absolute yun. Namimili ka na lang. Kahit nga sila namimili ng quote kung yung gusto lang nilang paniwalaan na quote. Meron nga quote talaga na magkakaiba yung paliwanag. O ayaw nila yung ganyang paliwanag. Gusto nila ito. Ang purpose ka na, ibiniba ng Diyos yung paliwanag ng propeta para bumalik ka sa Bible. Finding Christ yan din, purpose ng Diyos, bumalik ka sa Bible. Ibig sabihin ba, Derek, yung final counselor nila, parang counselor nila, si WMB, hindi na yung Bible. Oo, magkaroon na ng human doctrine na siya lang ang tagapaliwanag, wala nang iba. O siya lang, nawala wala nang na iba. yung Hebrew 1:2 ba, Derek, na ang si Kristo nagsasalita. Kasi hindi na yung binabatayan nila. Ang nangyari ngayon, Hebrews 1:2, Diyos kay Kristo at kay WMB. Hindi naman nila wawalain si Kristo, pero parang binigay ni Kristo lahat-lahat kay WMB. Yan ang dating. Di ba, idolatry yan? Parang Mabaho pala. Tigilan mo kasi may ano yan, rabis yan. May pakiop. uy, iba naman yung pinag-usapan nyo Tanong bulong kayo. Tanong bulong kayo, ha? Okay, JP, pagpalain ka. So, tanong ka sa outline. Sana yung mga kasama mong musician din. Balik tayo sa outline. Si David po to. Yung tanong ko po,
paano po pinapakita ng Diyos ay ng mga propeta yung pagpapakumbaba at pagsunod nila sa kalooban ng Diyos? Yung nga yung pagkaberean. Ang pagkaberean, shortcut term natin yun eh. Open ka magpa-correct. Ibig sabihin, hindi ka sarado sa mga tao. Kung maayos ang approach, maayos ang paliwanag, dapat mong pakinggan. Dapat mong pakinggan. Hindi ka nag-emosyon. Hindi ka nagtatangi ng tao. Bibigyan mo ng puwang yan. Marami pa mga detalye si Barbanem eh. Kunwari, maselan to, tayo muna mag-usap. Mga ganyan. Oh, hilahin mo ko sa isang tabi. So yan yung patunay na tinuturo niya yung pagkaberean. Kahit hindi niya nagagamit yung terminology natin. So, yun ang hindi nila nakita eh. Yun ang mahalaga. Yun ang master key. Actually, hindi lang siya nagtuturo niyan. Maraming nagtuturo niyan. Pero, back to the word nga. Bawat star messenger, back to the word. Binabalik tayo dyan. Siya yung huling balik para sa hentil. Kasi, the rest ng hentil, hindi naman ganun kasikat katulad niya. So, pag sinang hentil, lahat ng mga bansa. So, sa lahat ng mga bansa, dahil sikat siya, pinasikat ng Diyos sa milagro. O siya yung nag-back to the heart. Balik niyo yung puso niyo sa magulang. Ano ba yung magulang? Quotationer. Ang magulang, berean. Hindi quotationer. O hindi lang sila kulong kay Pablo o kay Pedro o kay Juan. So, back to the fathers. Heart of the fathers. Yun. Hindi walang partisanship. Okay, salamat sa tanong. Tanong tayo sa outline, tuloy ah. David, patanong mo dyan si Janelle. Ano po? Jaya Makeup. Tanong po ako, brother. Okay, go. Ano po ba yung minus food feeding dun po sa Old Testament prophet? Spoon feeding. Tanong mo, spoon feeding. Number 4. Po. Ang spoon feeding sa Old Testament, wala kang Bible eh. Ngayon lang tayo nakakagamit ng Bible. Noon walang Bible. Dapat hindi nyo waldasin yung cellphone, tablet, internet. At hindi lang yan pang school, trabaho, o libangan, sanlibutan. Ang pinakamalaking purpose ng Diyos yan tayo. Kahit maraming ibang nalalason dyan, ano? Tayo dapat makuha natin yung pakinabang. Sinaaman pala yung inutusan ng propeta Ayan, halimbawa ko to. Sabi ng propeta, sinaaman, lumubog sa ilog. Sinabi, yan ay spoon feeding. Bakit? Wala ka nang i-check. Sumunod ka lang. Diba? Malalaman mo na. Pag sunod mo, may bunga. Kung i-type natin sa atin, kunwari, hindi mo pa naintindihan sa Bible na huwag ipasok sa ordinaryong school. May danger. Although may prueba ako, no? Sumunod ka muna. Later, nakita mo, ay, buti na lang nakaligtas yung anak ko sa ganyan. May bunga ba? Halimbawa, sabi ko formal talk sharing, mawawala yung tantrums. Nawala nga yung tantrums. Yan yung type ng spoon feeding. Bakit? Wala kang nabasang verse, nagtiwala ka muna. No? So sabi ko, hindi bawal mag-spoon feeding. Hindi lang si Barbanam, kahit sino eh. Kasi pag basic pa, mababaw pa yung katotohanan, may tama dyan. Makukuha mo yung tama. Sa Bagong Tipan, hindi na spoon feeding, di ba? Katapat niya sa number 4, Berean matured. O ba dapat Berean maturity, no? Ano yan? Hindi ka nag-spoon feed. Sunod ka, dahil napatunayan sa Bible, yan ang maganda, yan ang tama. Hindi salungat sa Bible ba? So,
Hindi lang napatunayan dahil may bunga, no? Susog yung Bible. Kunwari, ano ba yung susog ng Bible na huwag ipasok sa ordinaryong school? Huwag kayo magbarkada sa mga sanlibutan. Sa mga ngalunya na sanlibutan. O mababarkada yung anak mo doon. Unahin mo dito. Ang turo ng home, unahin mo yung pag makapal na, saka mo. Malaya na siya pumasok sa school o magbarkada sa sanlibutan. Pero huwag mo unahin yan. Di ba? Train up a child. Hindi mo pa yung nakikita dati, kaya spoon feeding ka muna. Bata ka pa. Sa Old Testament, walang Bible eh. Kung sumunod sila sa instruction ni Noah, ni Elijah, sa picture na ito, no? Spoon feeding mo na yan. So, ganun din sa panahon natin magkumpara tayo. Kung baguhan ka, para kang nag-spoon feed. Pero hindi pwedeng habang buhay kang spoon feeder eh. Kailan lumago ka? Parang anak natin, habang buhay mo ba yung pakakainin? O, di ba gusto natin mga magulang makapagtapos agad sila, magkapagtrabaho agad sila? So, ibig sabihin, ayaw natin sila habang buhay spoon feeding sa literal na pagkain. Ganun din sa spiritual. Ayaw natin dapat na ang anak natin ay walang natutunan. Diba? Isang araw, pag nag-biological clock, bibitaw na yun sa paniniwala. So, yung panahon na dapat i-train mo siya, para kahit na niyang gawin yung spiritual, spoon feed mo na ngayon yung pinapagawa. Kasi kung spoon feed mo lang, kanta-kanta, tugtog-tugtog, and inulit mo lang yung ginawa ng denomination. Pero walang alam sa salita, hindi makapag-share. So, hindi lang tayo, tingnan niyo yung ibang churches na musician, makipag-sharing kayo dyan. O baka tsamba, may alam yung isa. Pero lahat ba may alam? Tanungin ko nga si Barlito. May alam ba lahat ng musician ni Galimit? Tanungin lang kita. Pakitanong nga. Lahat ba ng musician may alam? Hindi. Hindi. Ayun na, mahigpit na yan ha. Oh. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan. So sana maiba tayo nung nag-propose si Joel na mag-lead ng music. Noon pa yan yung bagong tanggap lang yung Kogyo. Sabi ko, hindi pwedeng puro music. Kailangan meron kayong aralan. O, yan, tinuruan niya. Natuto rin mag-evangelize yung mga young people. Na-discourage na lang kaya natigil eh. Ngayon, sino yung musician? Ngayon, yung musician ngayon, whether kay Barlito, kay Bar JP, kung sino man makausap ko, sino man mabilinan, no? Kailangan meron kayong tanungan sa word, meron kayong question answer. Kung 7 o'clock, lahat sila magtanong. Kasi bawal naman ingay instrumento. Huwag puro music lang, no? O sige, what to say? Sa spoon feeding ba, pag training ka pa, under training ka, spoon feeding ka pa ba? O spoon feeding ka kung under training ka. Tinitrain ka pa maging berian. Kung di ka pa matured berian, Di ba sabi ni Pablo, di ba dapat kapagturo na kayo? Ibig sabihin, pag hindi ka pa nagapagturo, spoon feeding ka pa. ibig sabihin, winaldas mo yung panahon. Yung panahon na dapat na-assert mo na nag-train na, kunwari, hindi lang yung dating pastor ha. Halimbawa kita. Ay, saka na. Lumipas na yung taon. O, tumigas na yung puso. Medyo lagpapalusot na. Medyo hindi pa kapahuli, no? Pero bawat panahon na winaldas mo, yan yung sinasabi ni Pablo. By the time you ought to be teachers, you have need of milk again. O hindi sila maka-witness sa Katoliko. Hindi nila alam anong rapture, church ages, hindi nila mapaliwanag. O. Kunwari, saka na reckoning, saka na komunikasyon, saka na koordinasyon, saka na hukom. Ano muna tayo, limot-limot muna. Libang-libang muna. Subukan natin sa trabaho, subukan natin sa school yan. Di bagsak, delayed, o tumanda na, hindi pa graduate sa grade sa elementary o high school. So, ganun din dito. By the time you ought to be teachers. So, namantalain natin yung panahon. Okay, yan ang sagot ko. Ang spoon feeding,
kunwari, ang spoon feeding mo dati ay wala lang. Kailan mo ihabol yan, robot talaga. Sumunod muna kayo. Kahit matanda na kayo. Kasi utang ko to sa Diyos eh. Hindi ko ito napagawa. Tanong po. Hindi nyo naman ako tinutulungan. O sige, iba na. Lapit. Tanong po ako. Sige, basta maganda yung boses mo. Spoon, Hello. may Rinig ko tanong po spoon feeding. Dali. po bang spoon feeding? Okay, nawala yung boses mo, no? May blank ba ang spoon feeding? O ano yung word na wawala? May stage. May stage. Po ba? Oo, may stage yan. Pero, may stage yan. Ang dito para maaliwalas ang usapan natin, mabilis. Hindi ka na spoon feeding pag matured berayan ka na. Ang matured berayan, hindi ka baguhan. Kaya mo na magturo. Kaya mo na So, mahal mo na rin ang Diyos, tinanggap mo na rin siya. Nagpabautismo ka na in Jesus' name. Hindi ka pinilit ha, gusto mo lang. Tapos matanong ka sa doktrina. Yan. Okay. Sige, tanong pa tayo. Salamat sa tanong. Isa lang gawin nating share screen ha. Para para yung makita ng tao, isa lang. Sige. Mapatanong. Ano po ba yung super church dun sa sa anti-prophet? Kakapaliwanag ko lang kanina eh. Tanungin mo yung iba dyan kasama mo ha. Okay. Sasagutin ko lang na mabilis. Subscribe kayo lahat. Ang super church, lahat kayo matured berayan na. At yan dapat target natin. Kung wala tayong target, we're just playing church. Para moro-moro lang lahat. Kanta, uwi, kinig. Ang super church, nagpapagamit na kayo lahat. Pag hindi pa lahat, hindi pa yan super church. Struggling church pa yan. Ano yung struggle natin? Lahat magamit. Sa salita meron ding denomination lahat nagamit pero may tagawalis, may tagaluto, may tagabigay pera, may taga-karpentero. Ang tinutukoy lahat magamit sa salita, sa fivefold gifts. Ephesians 4:15. Sino yung mag-speaking? Lahat. Verse 14, lahat ng mga bata, lahat ng hilaw. Akyat ka. Till we all come to the unity of the faith. Yung unity of the faith, lahat pala kayo magsasalita. Lahat pala kayo magtuturo. Lahat pala kayo magpapastor. Lahat kayo magti-teacher. Lahat kayo mag-evangelist. Lahat kayo propeta, apostol. Okay. Tanong ka pa rin sa iba. Okay. Pero kung frontliner ka lang. Sana lang. Browse. Doon sa outline. Diba may tinuro ka na yung absolute. Halimbawa, sa panahon nila ni Martin Luther, siya yung absolute. Panahon ni WMB, siya yung absolute. Ngayon, ibig sabihin, yung pagiging absolute ni Brother Branham, sa panahon lang niya. Oo nga. Kasi, pag star messenger ka, walang makakapantay sa'yo. Hindi lang supernatural or miracle, pati salita. Ha? Ngayon, sino yung absolute ngayon? Ang absolute yung Bible. Panahon ni Blable, yung Bible pa rin absolute. Hindi naman sinabing siya lang ang absolute. Nung panahon na siya, wala pa siyang wala pang makaka-challenge sa kanya, wala ka pang makakapamali sa kanya. Although, nagpapakorek naman siya, no? Pinapakita niya ang ugali. Pero sa panahon niya, siya yung nasa forefront ng revelation. Alam mo forefront? Kumbaga sa battle line, no? Nasa harapan ka.
sa harapan ka ng giyera. Hindi ka nasa likod. So, nung panahon niya, siya ay nasa forefront ng revelation. So, pwede ba siya maungusan ng iba? Oo, pero hindi lang sikat. Meron bang may nakakaalam ng bagay na hindi niya alam? Meron din, pero hindi lang sikat. So, yung mga sikat, parang miracle workers din eh. May sumisikat din mga miracle workers. So, siya, hindi lang miracle worker, lumipat na siya sa word. So, nung nagtuturo siya ng word, walang nagtuturo na ibang miracle worker katulad niya. Yung mas malalim sa kanya, siguro hindi yan sikat ng mga scholars yun. Pero yung mga katulad niya miracle worker, walang nagtuturo ng malalim. Yung katulad niyang sikat, pero nagtuturo ng malalim. Walang nagtuturo ng kasing lalim niya. So, sa panahon na yan, siya yung pinaka-forefront ng revelation. So, nung mawala na siya, iba nang lilitaw. Kailan mo gimbere yan, malaman mo sino yung forefront. There was a time si Frank tsaka Jackson. Pero kung sa detalye, mas detalyado si Jackson kay Frank. Tapos, pagkatapos ni Frank, si Richard Gunn. Merong detalye si Richard Gunn na wala kay Jackson. Kailangan mo lang talaga mag-imbere yan. Meron ba si Amos na wala sa iba? Meron din. Pero ano na yan? Sa ano na yung tag doon? Intersecting set na yan. Merong, sabi ni Barbara, meron ka na wala ako, meron ako na wala ka. Yan. So, yan yung issue sa sino yung nasa forefront ngayon. Makaka-forefront ngayon yung pinaka-bere yan. Bakit? Makikinig ka kay Jackson, kay Gunn, kay Frank, kay Barbanam, at sa iba-iba pa. Meron pang ibang mga kanal sa end time na level 2, level 3. Lahat yan pakikinggan mo. Pag yan, ikaw yung pinakamaraming impormasyon nakuha at kaya mo i-balance yan, ikaw yung ngayon nasa forefront. Ikaw ngayon nasa forefront. Ito mensahe natin, communion. Kung merong ibang bere yan dyan, hindi sila mag-autobil tanggapin to. Kasi nasa Bible to. Ay, hindi tinuro ng propeta yan eh. Adi, baby ka pa. Kasi gusto mo sabihin ng propeta, saka ka maniniwala. Gusto mo sabihin ni Jackson, ni Gunn, saka ka maniniwala. Tumitingin ka sa tao. Hindi ko naman kilala yan eh. Kulto yan eh. Baka iba kayo eh. Ganyan. Bible ang absolute mo. Let's say, hindi ako nagturo, no? Saksi ni Jehovah nagturo. Ang communion, ang abot lang nila once a year, no? Hindi pa nila abot yun sa group at iba-iba pa. Ano yun? Ewan ko kung gumagamit sila ng alak. O pwede ka mamulot dun. Pwede ka ba mamulot sa ibang church na si Melchizedek ay tao? Pwede. Ako, kay Halis Bible Handbook ako nabuksan. Kay Melchizedek. Hindi dahil sinabi niya. Hindi nga ako naniniwala sa kanya eh. Dahil challenge ko siya na hindi personal hahanapan ko ng ibang talata bukod sa Hebrews 7:3a. Wala akong makita. Puro nakita ko pabor sa tao. O kahit patay na si Alice, hindi ako na-convert dahil sa kanya. Na-convert ako dahil nakita ko sa Bible. Ay, ito pala yung tama pala siya. Tama pala siya. Paano ngayon theophany na paliwanag? Ay, may ibang hiwaga na yun. Yung pagiging theophany ni Melchizedek. Hindi na yung dating iniisip na nagdrama ang Diyos. Oh. So, pwede tayo makakuha rin sa denomination ng pwede, paano tayo magiging fourth kung gaano kasipag ka na bere yan. No? So, sabi nga ni Barbara, pwede tayo mamulot sa isa't isa eh. Diba? Pwede tayo magkorekan sa isa't isa eh. Sa kanila, bawal eh. Hindi bata, habang buhay, o Katoliko, Papa sa Roma, yan ang mark of the beast. Hindi lang Trinity o yung maling aral. Yung ugali, yung Nicolaita, na mark of the beast. Na hindi ka talaga back to the word. Namimili ka pa rin ng pakikinggan. O makikinig ba sila sa saksi? Sa Mormon? Sa mamumulot ba sila kung may biblical dyan? Ako tinanggap ko agad nung makita ko yung Aaronic priesthood versus Melchizedek priesthood sa Mormons.
Ako, dati ko nang hinahangaan na nagsasaksi sa lahat ng tao, lahat ng miyembro. O, parang sila pa yung mauna sa "Thou must prophesy to many nations, tongues, and kings." Kulang na lang maging Berean, ha? So, may tama sa iba. Pulutin natin. Si Herbert W. Armstrong. Ang Elohim, hindi lang tatlo. Lahat ng anak ng Diyos magiging Diyos. Yan. Okay, tuloy tayo. Brother F, Okay. dito po kasi nabasa ko sa Amos 3:7, sabi dito, tiyak na walang gagawing anuman ang Panginoong Yahweh hanggat hindi niya naipapahayag ang kanyang plano sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Yung pagkilos po ba sa Old Testament ng mga prophet at sa New ay magkaiba? O, sa lumang tipan, walang Berean yan eh. Wala, hindi, may Berean din, pero hindi tulad na style natin na may written word. Noong kasi, ang pagka-Berean mo, titimbangin mo kung natupad yung sinasabi niya o hindi. Dito sa Bagong Tipan, kung hindi sasalungat sa nakasulat. Panahon ni Kristo, meron ng ginagamit na yung kasulatan eh. Panahon ni Kristo, is it is written. Natural yung sa Old. Ano sabi mo? Ulit-ulit. Kaya ang nakalagay po sa Old ay supernatural. O, kasi, hindi ka nakasalalay sa nakasulat. Ang masaklap nito, pag yan ang batayan mo, madali ka madaya ng mga supernaturalist. Sino yun? Isa dong alam ko lang si Wilde Almeida, no? Milagro, ano yan. Sino pa yung nagtuturo ng milagro? Si Carillo, no? Parang yung milagro yung ticket mo eh. Marami pa yata iba, si Benihin, diba? Morris Cerulo. Dati si Barbanam, supernatural. At yan ang batayan ni Pastor Hill. Siyang kapagaling. Marami siyang pinagaling. O nga, sumikat ka, ikaw yung pinakamaring pinagaling. Pero yun ang batayan ba? Kaya ka nag-spoon feed? Pwede ka mag-spoon feed, pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Lahat ng supernatural, kung babasahin mo yung 1 Corinthians 14, ay parang stepping stone lang yan. Hindi yan ang final stone. Kung paikot-ikot ka dun, hindi Pentecostal ka, Pentecostal baby ka. Kung puro supernatural lang ang aasahan mo, pwede mag-convert. Nakaka-convert lang yan ng unbelievers. Unbeliever ka ba? So kung di ka na unbeliever, marunong ka na tumingin sa Bible. Interesado ka na sa mga aral, sa mga doktrina. So ang written word, mas malalim kaysa supernatural. Ang written word, hindi siya supernatural, hindi siya bongga, hindi siya exhibitionist. Nagsishare lang yan, pinapakita niya lang yan. Hindi yan supernatural sa mata ng tao. Ini-ignore nga. Ang habol ng tao, gumaling ang sakit, maayos ang problema. Ang written word, yung mga nakatagong hiwaga. Sandali, mute muna. Yung mga nakatagong hiwaga, yan yung plano ng Diyos. Saan nabasa mo? Sa English Bible, yung mga sikreto ng Diyos. Mga lihim ng Diyos. O sige, Marjorie. Buksan mo. Yun kasing sa ibang end time, ang pinagmamalaki nila yung speak the word to existence, gaya nung squirrel. O, yan yung nila, supernatural na talagang kayang si Brother Branham lang daw ang gumagawa nun. At kaya rin daw natin gawin yan. Kung tayo maniniwala. Sagutin mo yan. Kung yan ay third pool, glorified body ka na. Yung supernatural, Ngayon, ang supernatural mo, hindi yan third pool. Nasa first two pools lang yan. Kung ngayon nasa alaman ka pa, hindi ka pa glorified, at naganap sa'yo yung squirrel, hindi yan ang third pool. Kasi ang speak the word to existence, sa Berean, may revelation sa'yo sa Bible, ito magaganap.
Hindi lang yan yung yung bundok mahagi sa dagat. Parang trumpet judgment yan eh. Kahit yung yung PTA, pag hindi mo inassert, ganito mangyari sa anak mo. Pag naglaktaw ka sa pitik, ganito mangyari sa anak mo. Speak the word to existence din yan. Kasi nag-prophesy ka, ganito mangyari. Hindi mo pinansin. Naging prophecy kasi, para sa ibang tao, hiwaga eh. Parang labag sa takbo na sanlibutan. Nakasanayan nila eh. Bakit di ko pwede bebihin ng baby? So, bakit di ko pwede laruin? Bakit kailangan magpabasa kami? Bakit kailangan assert? Kailangan formal talk? Hindi pwedeng kengkoy. Yan, yung anong epekto niyan? Prophecy yan. Nasa written word ba yan? Nasa written word, hindi letra per letra. Nasa written word by spoken word. O yung understanding, reading between the lines. Pag nakalagay dyan written word, hindi yan letra per letrang nakasulat. Yan lang yung progressive revelation dun sa nakasulat. Kunwari, sinabi sa nakasulat, pag pinalo mo siya, tataniman mo siya ng wisdom. Hindi na niya dinetali eh. May spoken word na magsabi, may pabasa report kasi. May kasi, may scribe report, may setup report. May EA 2B, may T8, 1, 2A. So, ibig sabihin, yung nabasa mo sa written word, papaluin mo siya, maliligtas mo siya sa kaluluwa niya sa impyerno, magkakaroon siya katalinuhan. Galing din sa written word yan na ano yung gagawin? Kailangan mo yung spoken word. Yung spoken word, hindi nang galing sa supernatural. Yung spoken word dito, ito yung lumiwanag ang Bible. Dito natupad yung nakasulat. This Bible becomes a new Bible. So yung supernatural kay Amos, wala silang Bible. May spoon feeding din sila, may spoken word sila, pero hindi yung mystery of the written word. Walang written word. Dito sa New Testament prophets, yung New Testament prophets, ang pagiging propeta nila, hindi dahil sa supernatural, kundi mystery of the written word. Ipapahayag na yung lihim ng Diyos. Itong lihim na to nakakaligtas ng kaluluwa to. Kasi, revelation na to. At kung anong gagawin mo, instructions for life. Instructions for life, no? Basic instruction before leaving earth. Okay. Next. Brother F, Okay. kapag po ba, yung hindi ka umabot dun sa maturity ng pagkabareyan, wala na po bang pag-asa maligtas? Foolish to wise. Maging foolish virgin ka na mag-become wise sa tribulation. So, hindi matured Berean yung maiiwan sa tribulation. At matagal ka na nag-matured Berean. Pag nag-matured Berean ka ngayon, sisikap ka, parang nag-aaral ka rin, parang nagtatrabaho ka rin, higit pa dapat dun. Kasi iba tinatamad eh. Binabawasan yung para sa Diyos, pero hindi naman nila mabawasan yung pagkain nila, yung lupa nila, yung libangan nila, yung swimming nila. Hindi nila mabawasan yung nila. Trabaho, school or what. Pero ang matured Berean ngayon, at least ipapantay nila, at least sinisikap nila lang ipantay nila. Hindi tinatamad. So, lukewarm spirit ang kalaban natin, ha? Yung Nicolaita, mas malala yun kasi doktrina tigas ng puso, iwas na. So, hindi naman mahirap maging Berean eh. Paturo ka. Ibig sabihin, ang Berean, nagpapakumaba, nagpapaturo, nagpapakorek. Gusto niya umabante. Parang school, gusto niya, walang taon masayang. Di ba, may mga magulang parang hininayang, wag na natin ipi-PT para di masayang yung 2 taon. Hindi rin nakagraduate, na buntis lang. So, ayaw natin bitaw ng karera natin sa lupa. Pero ang Berean, ayaw niyang bitaw ng karera niya sa spiritual. Yung karera niya sa langit.
Dapat magbago na kayo ng kaisipan. Hindi lang sarili nyo, as Berean, pati asawa nyo, anak ninyo, pamilya, lalo na yung church natin. Yung church natin, kawawa naman kung majority, hindi pa yan na DVBS, na hukom class, o na network, na recon, na ampun. Marami pang ampunin. Tayo pwede mag-ampunan, at marami pang wala rito sa room na kailangan nating ampunin din. Tinutukoy ko kapatiran, ha? O, iba pa yung labas sa church natin. Dapat din kayo nang-aampun dun. Siguro kung nauwas na lahat sa atin at papunta na tayo sa labas, o malaking porsyento ng kapatiran kasama sa rapture. So hindi ko sinabing hindi maligtas. Yung kasama sa rapture. Meron din naligtas na hindi masyadong lumago hindi masyadong lumalim sa pagkaberean. Bansot pa rin. Naging berean nga lang sa tribulation. Nagsisi sa tribulation. So it's up to you kung gusto mo maghintay sa time na mahirap na yung kalagayan. Subukan mo lang mabiling pagkain. Walang tubig mainom. Lindol, sakit, salot, yan. Okay, next. Tanong pa. Ubusin natin to. Yung hindi pa nagtanong, Lisa Owa, Yuraika. Sana naampun nyo sila. Litolen, Shirley, Jim. O, Simon pala. O, tanong na dali. Ano po yun dun po sa New Testament prophets, yung sa written word po? Kasi yung sa Berean matured. Kasi di ba po sa Old Testament prophet, spoon feeding po. As po kasi may supernatural sa Old Testament po. Tapos dito naman po written word. Tapos ano po, dun po spoon feeding. Tapos dito po Berean matured. Bakit po? Sabihin mo kay mama, tanong bulong si Teo. Sayang naman yung broadcast kung walang tanong bulong. At yung iba pa nyo pang na dyan. Kahit Jeremy, sana train nyo tanong bulong. Sa iba dyan eh. Dating Jeremy, taga-train kay Teo. Teka, may tanong si Simon eh. Sige, pagbigyan mo na kita. Hello. May nabasa ko dyan sa comments. Tanong ni Pastor Roland ito, sir, sino na dapat mag-correct? Sinagot ko na yun kanina. Yung, yun pala. Sige, okay. Ano yung sabi mo? Sino yung dapat mag-correct? Oo. Lahat tayo pwede mag-correct, pero magpasakop tayo sa Bible. Kung maliwanag sa Bible, let's say, hindi naman Bible ang usapan, no? Kung tungkol yan sa pagkakamali, no? Ayaw makinig, o kaya may maling bulong, umamin din tayo. Lahat pwede mag-correct, kahit nga janitor ka eh. So, ang Berean spirit, Bible man ang issue o hindi, no? Doktrina man ang issue o hindi. Open ka magpa-correct, hindi ka sarado. So hindi to siya lang ang pwede, siya lang ang pwede. Lahat pwede. Yan ang Diyos ang nangungusap na. Okay? O, Brother Simon, balik tayo sa'yo. Ulitin mo yung tanong mo. Pero habang may sinasabi ako, dapat sabihin mo na si magtanong bulong. Brother, ulitin ko po ba yung tanong? Ulitin mo. Kasi na-distract ako kay Ann kanina eh. Kailangan nakikinig siya eh. Baka aso yung kausap niya eh. Kinagat mo ako ah. Yung sa ano po, yung sa Old Testament po, di ba? Supernatural po. Bakit po dito sa New Testament written word na po? Tapos, yung sa Old Testament po, spoon feeding. Tapos dito po, very matured sa New Testament. Okay. Ang dahilan, hindi ka pa dapat umasa sa supernatural habang buhay.
Sabi ni Pastor Hill, siya yung pinakamaraming napagaling, siya yung pinakamaraming milagro. Hindi yan ang batayan ng Diyos. Bilang baby ka lang. Spoon feeding ka lang. Sa bagong tipan, siyempre, mula pagka-baby, tuturuan ka na bumatay sa written word. Maging berean, magtanong, magkumpara. Kailan ka maging matured berean, hindi ka na nag-spoon feed. Ang matured berean, hindi na siya hindi siya baguhan, hindi siya baby, hindi siya bansot. Malalim na siya. Nakapag-compare na siya. Sa hukom, malalim na rin siya. Yung matured berean, hindi lang yan siguro matured sa doktrina, no? Mature din siya sa hukom, sa ugali, sa pamamalakad, sa dapat gawin. Kaya dapat si Jeremy may tanong bulong dyan. Si Theo may tanong bulong dyan. Jezreel may tanong bulong dyan. Baka kain lang kayo, wala lang. Buti kung dati na kayo malaking pastor. Malaki na yung tubi nyo. Dapat, tanong bulong kayo. Huwag dahil yung pagkain para wala mo na. Upgrade yung ano nyo. O sige. Hello. Yung mga anak na hindi nakahabol, kailangan pahabulin nyo. Sige, Bar Fernand. Gusto lang mag-comment. Hello. Dali. Sige, tuloy. Francis, ano ko lang, yung kasing sharing mo, parang may dalawang mukha ng salvation. Yung progressive, saka yung isa, yung sa parang traditional salvation, isa, progressive salvation. Ngayon, magkaiba ba ng kaligtasan yung dalawa? Hindi, ang terminology ko, hindi tradition. Ang terminology ko, foolish. May wise and foolish. So, yung foolish, makukulel sila pag wise. Nag-delay, nagtumpik-tumpik, di ba? So, ang wise, nauna na nakabili ng extra langis. So, baka ang wise, parang dito, ginawa agad yung warning. Yan ba yung kategory ng, matured berean? O nga, yung matured berean, yan yung hindi Wise. tinatamad, no? Talaga masinop siya. At talagang pumila agad na ayuda. Hindi siya nang matagal. Nasa dulo ng pila yung iba. So, yung foolish, yung wise, ibig sabihin, may tinanong kasi nakit Sister Mariata yan. Hindi ba maliligtas pag hindi nagawa? Meron pa maliligtas kaso maghihirap. Maghihirap. Hindi, So, may mga talata kasi ang Bible na yung call upon the name of the Lord shall be saved. Ano ayan, pulis yan? Hindi, ganito yun. Hindi, wise yan. At ibig sabihin yung tumawag sa Diyos, kailan tama yung tawag, di ba? Yan na yung detalye, yan yung butis, yan na yung spoken word eh. Yan na yung, wala na sa kasulat yung detalye. Pag ikaw ba'y tumawag, ikaw ba'y maligtas? Hindi yan literal na tawag lang, malalim yan. Yung tawag, may kasunod yan. So, Ibig sabihin, may ano yan? May pagkabirian yan. Yung call upon the name. Yun din yung salita na tumanggap ka Panginoon. Wala, nag-easy. Pakimute lang muna yung mic. Pakimute. Sige. Okay na. Mute muna. Para nagpi-feedback eh. Okay, tuloy ko lang. So, marami tayong kalaga. Message believer, and truth seeker, sincere, follow, born again, tumanggap kay Kristo, call upon the name of the Lord. Hindi yan yung
written word lang na call lang, Jesus Christ is Lord, tapos na, wala na akong gagawin. Di ba? So, ito yung spoken word na, ito yung hidden meaning na, propeta na yung mag-fill in nito. Okay, pag ikaw tumanggap sa Panginoon, ikaw call upon the name of the Lord, ikaw nagsisi, ano yung kaakibat nun? So, ang kaakibat na nun yung papuntang matured berena. Magpapaturo ka, magpapadisciple ka, magpapatron ka, magpapagamit ka. No? Kumbaga tutuparin mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi naman nakasulat sa Romans eh. Pero understood yun. Kumbaga, hindi lang written yun. Kailangan mo ng tagapagpaliwanag. Hindi yan yung panglabas lang na tawag. Di ba? So, mahaba yun, malalim yun, madetalye yun. Lalago ka dun. So, wise or foolish, dadaan dun, maliligtas. Ibig sabihin yung foolish, magiging wise din. Yung foolish, dadaan din dyan, at kailangan maging wise din. Kailangan magsisi rin sa foolishness. So, yan ang call upon the name of the Lord. So, dalawa bang kaligtasan? Hindi dalawang kaligtasan. Same lang ang kaligtasan. Yung nga lang, nag-delay ka. Hindi lang kayo, nagpatumpi ka lang, nagpahirap-hirap ka pa. Parang si Lot, no? May hirap mo nang dinanas sa anak niya. Si Abraham, mas malaking blessing kay Abraham kumpara kay Lot, no? Yun. Si Enoch, na rapture. Si rapture nila, paakyat lang, pwedeng nalipat na ibang lugar. Si Noah, nagtiis sa baha. So, parang pareho silang naligtas, kaso mas malulhati siya eh. Okay? O sige. Tuloy ang tanong, no? Daan ng isang tunay na propeta. Ako tanong ba? Tuloy. Ako tanong ba? Matawag ba na? Gusto mo Tawag pagbigyan ba baka? Si Jasmine yan, ano? Po. Sana patanong mo rin yung mga ano mo, mama mo, ate mo. O sige, tanong ka. Jasmine. Tanong ko po, ano po yung ibig sabihin po ng spiritual ignorance? Walang nakasulat dito, Sana magtanong rin sa outline, no? E di, mangmang ka sa spiritual. Okay? Sige, patanungin mo rin si mama, ate. Okay? Ako bra, Sige, especially. matawag ba na spokesman si Kristo ng Diyos? Siya yung siya daan na revelation eh. Kaya siya lang ebidensya na siya ay nasa Holy Ghost. Kasi Holy Ghost ang nangungusap natin ngayon. So, ibig sabihin, propeta rin si Kristo. Sabi Barbanam, Holy Ghost ang propeta eh. No? Hindi niya, so para lang niya itaas yung sarili niya. Para makita na hindi niya tinataas ang sarili. Si Kristo ay spokesman. Lahat ng propeta ay spokesman. So, sa Hebrews 1:1, yung direkta ang Diyos sa propeta. Sa Hebrews 1:2, dadaan kay Kristo. Iwagan niya Holy Ghost na. Ano yung way of the true prophet? Okay, kilalanin niya. Godhead to. Kikilalanin niya dumaan kay Kristo yung spokesman ng Diyos pagka-propeta. Pag ikaw ay nagtagagsalita ng Diyos sa ibang tao, propeta ka. Okay? Sa mata nila, ikaw propeta ni. Kasi kahit yung tinuturo mo, dati nang naituro. Pero bago sa tenga nila eh. O sige, Mr. Shirley. Yung di ba si John may tagapagsalita si Aaron? So matawag ba na spoon feeding si John? Moses yun. May Sino?
si Moses, tagapagsalita niya si Aaron. So, robot muna si Aaron. Kahit nga si Moses, robot din ng Diyos eh. Hindi masama maging robot. Diba? Train up a child. So, yun na, baka yung nagtatanong, di nila tanong yan, tanong ng magulang yan. Frontliner tawag ko dyan. Kaya pinatayo nyo muna yung people bago kayo. So, lahat ng frontliner, katulad din ng pagpropeta yan. Yung Diyos kay Moses, Moses kay Aaron. Ang Diyos din nagturo kay Moses na dumaan kay Aaron. O, parang kayo, bago nyo anak, idaan nyo para siya magkastigo. Patrain si Ami magkastigo. Patrain ka magkastigo. Sabi ng Cals ba yun? Cals. Kay Brother Branham. Equals or triples? Sister Shirley, tricals o triples? Pulsita yun? Brother F, ano ibig sabihin ng triple? Yun yung kay Brother Branham. O triples yun, Brother Branham. Hello. Ang triple kanina na yan nagtanong na. Tanungin nyo yung sino yung nagpaliwanag. Sino yung nagtanong kanina? Hello, hello. Hello, hello, hello. Narinig ako? Yes po. Okay, kung sakaling mawala ako, ituloy nyo hanggang tapos, then tuloy workshop, okay? Sige po, sige po. Ngayon, pwede kayo magpaliwanag doon sa outline at sa codes. Sige, habol, may 6 minutes pa. So, Brother Jose de la Cruz. So, pwede tanong na. Yung Napone, kailan niya? Anyway. O sige, so tanong pa tayo. Lucy, yung papangkin mo, dapat naampon mo na eh. Pariki, Raika, sana kasama si Yuri na. Jeremy, tanong ka. Dep, tapos na po si Jeremy. Ako na po magtatanong. Okay. Outline. Yung quote. Hindi pala quote na rin. Po sa po dun sa New Testament prophet. Ano po yung nakapaloob dun sa spokesman sa Hebrew 1 po? Hindi ko maintindihan na. Ulitin mo yung hina kasi. Lapit ka. Yung tanong ko, Brother F, yung about po dun sa New Testament prophets, yung nakapaloob po dun sa spokesman Hebrew 1 po. Dumaan kay Kristo yung pagiging propeta nila. Kaya wala kang mabasang propeta sa What 2. So, by spoken word, alam mong may propeta sa Bagong Tipan. Sa 1:1, binanggit yung propeta. Sa 1:2, hindi na binanggit yung propeta. Yung anak na lang. Pero, by spoken word revelation, mayroon pa rin propeta sa Bagong Tipan. Yun yung mga lingkod ni Kristo. Sumunod kay Kristo. So, yan yung paliwanag ko bakit New Testament prophets ay Hebrews 1:2. Narinig nila yung tinig Kristo, sabi yan. Nausap sa atin sa panahong ito, sa pamagitan ng kanyang anak. Kung narinig mo yung tinig ni Kristo, magiging propeta ka. Hindi ka sa sarili mo lang. Yan. Okay. Tuloy pa tayo. May 4 minutes na lang.
Hello po, brother. Ako po may tanong. And then outline. Ano po, tanong ko po, ano yung role ng prophet na ma-shape yung moral ng tao, lalo na sa spiritual? Yan, mababasa mo sa sermon ni Barbanam, na Way of a True Prophet. Tagabantay kayo ng moralidad. At hindi kayo nahihiya, hindi kayo matatakot, hindi kayo pa-apekto. Binabanggit nga ni Barbanam, nag-shorts eh. So, kita niyo ba, nag-shorts yung kapatiran? Babae. Sabihan nyo, huwag kayo magkompromiso. Sa mensahe Barbanam Way of a Prophet, hindi, si Amos daw hindi nagkokompromiso. So siya hindi binibira ni Barbanam yung mga nagdedekorasyon ng buhok. So sa panahon natin nagkukulay ang buhok, nagkulay ba ng buhok anak natin? Bilang katulad ni Amos, wag tayo magkompromiso. Okay, sabihan natin, huwag tayo mahiya. May nagsushoot sa atin, may nagkukulay ng buhok, may nagugupit ng buhok. Yan ang abot ni Barbanam nun eh. Sa panahon natin, yung offensive, walang offensive, tahimik lang kayo. Nakikibarkada pa kayo sa kanila. Masakit sabihin eh, tayo yung bulaang propeta. Bakit bulaan, propeta? Kasi lahat gusto ng Diyos maging propeta. Pag hindi ka nagsalita, yan yung binibira ni Barbanam na hindi nagsasalita. Meron din silang propeta noon meron din silang church noon, meron din silang high priest. Pero tahimik lang. Hindi nire-rebuke yung So tayo, huwag tayo tahimik lang. Walang offensive. Kailangan umabante na tayo. Ano ba yung dinadala ng Diyos sa ating gagawin? Walang PTA, lahat, bakating oras, malayang gumala, etc. Walang konsulta. Dapat tayo nag-aakay na sa isa't isa. Tayo tahimik lang, parang mababaw ka, mababaw ako, magbabaw tayo lahat. Di kaisa na lang natin yung sanlibutan, kaisa na lang natin ibang church na wala progressive. Kaisa na lang natin yung detractor na huwag nyo gawin yan. Mag-traditional lang kayo. Hindi pa sa inyo yung selta kasi yun ang tradisyon namin sa end time. Yung pastor, yung kokonting pastor lang ang So, kailangan huwag kang compromiser. Huwag kang compromiser. So, yan ang spokesman. Sa verse Hebrews 1:1 to 1:2, may progressive yan. Mula Diyos, diretso sa propeta, ang Diyos dumaan sa anak. May progressive ang anak. Pag hindi mo pinakinggan na anak, hindi ka progressive. Bumabatay ka sa traditional. Sige, tanong pa. Ubos na yung oras. Pakipray, tapos kayo magpatuloy. Yung hindi nakatanong, patanong nyo. Kayo rin sumagot, okay? Tuloy nyo yung basa sa sermon, tapos tanong nyo rin bukas. Kung sunod-sunod tanong bukas, matalakay natin lahat dito. Hindi natin natalakay lahat dito eh. Sige, pakipray. Sino mag-volunteer? Pagpalain ng Diyos. Sige, ako na po. Yes, Lord, maraming salamat po sa tapos ng Sabado Tanungan at ng gawain na to. Nagpapasalamat din ho ako sa mga bawat isa at mga bawat nagtanong at nawa. Sa gawain bukas, kayo na rin po ang bahala. At sa mga workshop ngayon, kayo na rin po ang bahala muna sa Panginoon Jesus. Amen. No po, pwede po magtanong. Sige. Pakilapit sa mic. Pagpapalain ng Diyos yung mga nagtanong, lalo na yung mga nauuna. Sige. Baka bigyan kayo ng Diyos ng 1 milyon eh. Sige.
Dalawa po yung tanong ko. Paano po natin isasagasaan yung halimbawa po nagsasabi na, yung message daw kung si Brother Branham kung tayo pala daw ay nakabasa ng Bible 100 times, siya daw ay more than that, like 1,000 times. Di ba po may mga ibang theologian researcher na nagbabasa ng Bible more than him. So, paano po natin ipapaliwanag sa kanila yun? So, kung sana makakasharing ko ng maaliwala si Brother Hill, sasabihin ko sa kanya, ang turo ng propeta, hindi siya ang itataas. Ang turo ng propeta, kapatid natin siya. Diba? Kung meron siyang pinili, pwede rin yung ibang tao may ipakita sa Biblia. Sana ma-play nyo yung video dito ng Teka. Meron akong video ni baka si Donnie Reagan yan eh. Tinanong daw siya si Branham, ikaw lang ba dapat pakinggan? Tas siyempre ang quote ni Donnie Reagan, wag ako lang. Alam niyo yung video na yan? Paki-play lang. Nasa Progressive Ministry, nilagay ko. Antay siya, A, B, C, D. Okay. Magtanong kayo, batay dito, at pwede rin kayo magtanong, batay sa nabasa nyo doon sa sermon. Meron akong, kopyahin nyo na rin, meron akong na-take note sa sermon ng propeta, kaya, i-ano nyo, tingnan nyo sa timeline ni Francis Chan. Yung na-take note niya doon, pwede kayo magtanong doon sa notes. Pwede kayo gumawa ng sarili nyong tanong sa sarili nyong nabasa. Kung anong quote, pwede kayo mag-quote sarili nyo. At itong outline, magtanong din kayo. O sige, interactive tayo